Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Bad news nga sa mga Barangay Ginebra fans dahil si Jeremiah Gray ay malaki ang posibilidad na sa 2025 pa magbabalik aksyon sa PBA matapos nga makuha ang kanyang injury sa nakaraan PBA on tour. Ayon nga sa ating source, ayon mismo sa kanyang doktor ay malaki ang posibilidad na mabibigyan nila ng clearance si Jeremiah Gray sa paparating pa na 2025. So, isang taon pa mahigit maghihintay ang mga PBA fans para makitang magbalik action si Jeremiah Gray. At malaki ang posibilidad kaya naman agad-agad dahil nga sa problema sa line-up ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel dahil sa pagkawalan ni Jeremiah Gray, agad-agad kinuha si Maverick Ahanmisi sa free agent market na kung saan malaking tulong ito ngayon sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel na kung saan maaapektuhan talaga ang kanilang lineup dahil sa pagkawala ni Jeremiah Gray at ang kanilang rotation. Ang tanong, mananatili pa ba si Jeremiah Gray kung sa 2025 pa ito makakabalik sa Barangay Ginebra San Miguel? Tiyak maaapektuhan na rin ang magiging performance ni Jeremiah Gray sa pagbabalik nito. Dahil alam naman natin ang mindset pagkagaling sa mahirap na injury or sa malalang injury ay hindi na mag-go hard. Kaya naman, isa sa malaking posibilidad na magpakawala na ang Barangay Ginebra San Miguel or pakakawalan na ng Barangay Ginebra San Miguel si Jeremiah Gray. Marami ang nagsasabi inihahalin tulad ang nangyari kay Jeremiah Gray, kay Art de la Cruz na kung saan hindi na nakabalik sa dati niyang forma at ipinagbigay na lang ito sa Northport Batang-Pier. At ngayon ay hindi na naglalaro sa PBA at wala nang aksyon pang nakikita. Kaya naman, inaasahan hopefully hindi ganito ang mangyayari kay Jeremiah Gray. Alam niyo ba, nung nabalitaan nga ni Jeremiah Gray ang desisyon ng kanyang doktor, nagwala daw ito sa dugout ng Barangay Ginebra San Miguel or sa practice nila. Kaya naman, nagdadasal ang buong Ginebra fans at ang management na hopefully makabalik pa si Jeremiah Gray at magbalik ito sa kanyang dating forma dahil malaking maaapektuhan nito ay si Jeremiah Gray dahil ang kanyang mindset at ang kanyang performance ay magbabago kung sakaling sa 2025 pa ito maglalaro muli at hopefully kung sakali mang magbalik ito sa Barangay Ginebra ay 100% na ito. Samantala, ibahin naman natin ang usapan. Mag-uumpisa nang maglaro si Tony Bishop sa Barangay Ginebra San Miguel at makakalaban nga nila sa first game ay ang Converge Fiber Xers. Sa tune-up game pa lang ng Barangay Ginebra San Miguel, nakitaan na ng magandang performance si Tony Bishop ng management at coaching staff ng Barangay Ginebra. Dahilan para ipakita din nila na suportado nila si Tony Bishop at ayon nga sa isang source, si Boss Al Francis Chua binigyan na ng magandang jackpot or papremyo si Tony Bishop na kung sakaling maganda ang kanyang performance ay baka ituloy-tuloy na niya ang Commissioner's Cup at bibigyan daw ng malaking bonus si Tony Bishop kung sakaling makuha niya or makuha ng Barangay Ginebra ang Commissioner's Cup. Kaya naman, iging-igi na sa pagpapractice at nasa kondisyon na nga si Tony Bishop para makatulong sa paparating na Commissioner's Cup, lalong-lalo na sa kanilang Game 1 ngayong paparating na Friday kontra sa ngayong linggo kontra sa Converge Fiber Xers. Kaya naman kung sakaling magtuloy-tuloy na ang nasabing performance ni Tony Bishop, isa na ito sa magiging resident import nga ba ng Barangay Ginebra San Miguel. Tuluyan na nga bang bibitawan ni Coach Tim Con si Justin Brownlee dahil hanggang ngayon
wala pa ring balita kung magbabalik ba or kailan or ilang taon or ilang buwan ang suspensyon ibibigay sa kanya ng FIBA World Cup. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Arnel Comudas, Yornel Belches, Anthony Laquialon, Kagawad sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche, John Mark Maso at si Mr. Dennis Lagdaan. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.